So last time, ginawa natin is how to create and delete database in Postgres. So ngayon, how to create tables naman. So una, hanap tayo ng database na paglalagyan natin ng table. So list muna natin database natin. Does not exist. Okay, pasok muna tayo as Postgres user. Sudo Postgres -i password. Okay, ayan, check natin. So gamitin natin si Jeremy DB. So press Q. Jeremy DB. Connect tayo using sino ba? Bawa connect tayo using John. Jeremy DB si John. Okay, so SQL -u John -d Jeremy DB localhost as localhost. Okay, password, and then check natin anong laman ni Jeremy DB. /dt. Okay, so wala pang table dyan. So ngayon, let's create a table for Jeremy DB. So halimbawa, pangalan ng table natin is mac_db. Okay, so pero bago pala tayo mag-create ng table, kailangan meron tayong access dyan sa Jeremy DB. So kung i-check natin, labas muna tayo. Check natin, Jeremy DB, ang owner is si Postgres. So walang access si John dito kasi ang owner si Postgres. So kailangan bigyan natin ng access si John sa Jeremy DB. So paano ba natin gagawin yun? So labas tayo dito, press Q, and then let's type PSQL C, and then grant. So grant natin si Postgres kay John user. Grant natin si Postgres user kay John user with admin option. So bibigyan natin ng privilege si John to select, insert, update, or delete tables sa Jeremy DB. So ayan, let's enter. Okay, so meron na tayong role. Ngayon balik na tayo dun sa connect na tayo ulit kay Jeremy DB using user John. Okay, your password. Bakit may error? Okay, so wrong password daw ang tinype ko.
Okay, naka-caps lock pala ako. Small letters lang. Ayan. Okay, so nakapasok na tayo. Ngayon, let's create a table. So, type in create table. So, pangalan ng table natin is mock data. And then close parenthesis and then enter the column names. So press enter para madaling basahin. So kung mapansin nyo, nandito yung prompt merong open parenthesis dyan. So ibig sabihin i-enter mo yung mga column names dyan. So hindi pa tapos, hindi pa siya na-enclose sa closing parenthesis. So lagay na natin halimbawa first name and then data type niya is halimbawa varchar. So pag text ang gagamitin natin, so variable character, pwede natin gamitin na data type character or variable character. So ito gamitin na natin variable character. So 50 characters halimbawa maximum, and required siya. So kung required, lagay natin not null. Sunod na column name is last name halimbawa, and then varchar ulit 50 maximum characters, and then not null ulit required, and then next is email, which is varchar ulit, and then taasan natin ay 150 characters, and then pwede siyang null, pwedeng blanco. So next halimbawa gender, and then variable character din siya, pero ito ang maximum lang nito, siguro 15 characters lang, and required din siya. So not null, and lastly date, ang data type niya is date, and then required din siya, so not null, and then pwede nyo na-enclose yan, close yung parenthesis, semicolon, press enter. Okay, so mapansin nyo nakakita na tayo ng table. So check natin yan. So /dp, small letter dp, press enter. So table natin is, ang name is mock data. So gusto mo makita yan, ano laman yan, select asterisk, and then or tinatawag nila dyan star, and then from. So isi-select niya lahat, from lahat, ibig sabihin ito ng star, from table name. So table name natin is mock data, semicolon, press enter. So yun, so ito yung mga column names natin, first name, last name, email, gender, and date. So mapapansin nyo wala pang laman yung mga columns natin, so lalagyan natin yan. Okay, so ganyan lang pag-create ng table. Okay, exit na tayo.